So guys, pag-uusapan nga po natin ngayon itong nagpakalat ng fake news, no, patungkol kay Senador Marcoleta at dito kay Sergeant Ex-Marine Orly Gutesa, mga kababayan. Dahil hindi na mahagilap sa social media, mga kababayan, hindi ko na mahanap yung mga page niya. Pati pangalan niya, no, mukhang nagtatago na ito, mga kababayan. Hindi na makita itong page niya na itong dapat alam mo, balita on the go. Tsaka yung isa, yung Kabayan Patrol, mga kababayan, pati ito Chiefs of Staff. Hindi na po makita. Nakapangalan po ito sa Luis Orbon. Sin-search ko po sa FB. Wala na, mga kababayan, hindi na mahagilap kahit i-search nyo itong mga page na ito. Wala na ho. Nako. Nagtatago na. Nako. Kaso ang problema dyan, nahanap na ang iyong location ni Senador Marcoleta. Lagot ka ngayon, boy or girl. Babae kaya ito o lalaki, mga kababayan? Itong pangalan na ito. Kasi hindi na mahanap, mga kababayan. Nakakagulat. Natakot sa ipinahayag ni Senador Marcoleta. In-underestimate niya itong si Senador Marcoleta. Akala niya hindi siya mahanap, mga kababayan. Doon ka nagkakamali. Minamaliit mo ang isang senador na attorney pa, na magaling mag-imbestiga. Ngayon, ikaw na naman ang hahantingin ni Senador Marcoleta. Kahit saan ka magtago, hahanapin ka nito. Ngayon, nagkaroon ka ng problema. Kasi siniraan mo yung isang senador na gusto lang malaman kung sino yung pinakamalaking isda dito sa maanomalyang flood control anomaly. Ngayon ang problema, dahil nagpagamit ka dito sa mga politiko, kung sino man politiko ang nagbabayad sa'yo, yari ka ngayon pag nahuli ka ni Senador Marcoleta. Hindi ka tatantanan nito, boy or girl, yari ka. Ayan, sabi dito, nahuli na ni Senator Marcoleta ang may-ari ng page na nagpapakalat ng fake news. Si Luis Orbon, the CGD Media Minds. Ayan. Kahit wag nyo na i-unfollow kasi, mga kababayan, itong mga followers niya naman, sabi nga ni Senador Marcoleta, mga kababayan, ay mga Vietnamese daw. Mga Vietnamese dahil tiningnan niya daw yung mga nakapollow ay mga Vietnamese po, mga kababayan. Siguro gumagamit lang ng AI para makapagtagalog sila ng kanilang mga komento. Kasi uso na yun ngayon, mga kababayan, yung mga ganong paraan. Ayun, ganun pala proseso. Paano nangyari? Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako. Nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa na mag-iimbestiga. So, sino ang nagpasimuno ng investigasyon? Bakit nasa sentro ngayon? Ito yung pinag-uusapan natin. Undermining the whistleblower. Ngayon, ito, i-discuss natin. Kahapon, Jen, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya. Guys, di ba? Grabing paninira. So, ito po, hindi ko na po mahanap, mga kababayan yan. Kabayan Patrol, dapat alam mo, balita on the go, Chiefs of Staff, mga kababayan. I-search nyo sa Facebook. Wala na po kayong mahanap. At makikita na lang natin yung mga nagpapakalat din ngayon na itong nagpakalat ng fake news ay pinapakalat din ng mga supporters ni Senador Marcoleta na fake itong pinapakalat, mga kababayan. So,
Yun yung maganda ngayon dahil na-actionan agad, no? Yung mga ganitong pangyayari. Talagang nakakabilib si Senador Marcoleta, mga kababayan, kasi na-actionan niya agad ito. At hindi talaga magtatagumpay yung mga sakim, no? Lalo na dito sa mga ayaw malaman yung katotohanan patungkol dito sa flood control anomaly. Sabi nga ni Senador Marcoleta, si Orly Gutesa ang pinaka-credible witness sa lahat. Alam nyo kung bakit? Dahil siya ay pinuputakti ngayon, lalo na sa social media, at hindi tinitigilan. Katulad ni Senador Marcoleta, mga kababayan. Nakapagtataka dahil sila yung sentro ngayon para malihis, no, yung usapin nga dito sa flood control project, para pagdating daw ng hearing sa November 14 ay hindi na paniwalaan itong si Orly Gutesa. Kaso doon sila nagkamali. Nagkamali sila dahil in-underestimate nila si Senador Marcoleta. Nakala nila hindi sila iniimbestigahan. Noon pa pala iniimbestigahan, mga kababayan. At ito nga nahuli itong mga nagpapakalat ng fake news. So, 'di ba, mga kababayan? So, mag-comment kayo kung anong pahayag nyo dito sa nagtatago na si Luis Orbon. Kung nasaan ka man, nako, magdusa ka dahil sa iyong ginawa. Sigurado hindi ka makakatulog ng maayos, lalo na ngayon dahil nahuli ka na ni Senador Marcoleta. Aabangan ka na lang namin sa mga darating na araw. Yari ka ngayon, boy. Ayan, ngayon naman, mga kababayan, pag-usapan natin tong, hindi pala yan, ito yung mga bagong blessing ng new garbage truck. Grabe, mga bago to, mga kababayan, sa Davao. So, ano po ito? Galing po kay Angel Farm Channel. So, subscribe nyo po, mga kababayan, si Angel Farm Channel. Ayan, subscribe nyo po dahil reaction lamang tayo dito ng konti sa mga bagong dating at talagang brand new, mga kababayan, ng mga truck. At high-tech ito, mga kababayan, hindi lang basta-basta truck ito. Grabe, ang lupit nito ni Basti Duterte, no? Talagang lalong pinapagandang Davao City. So, panoorin na natin, mga kababayan. Uy, come on. Iya, liwat sa mayor. Parang ang sarap tumira ng Davao, no, mga kababayan. Yan, no? Davao, life is here. Bagong-bago, mga kababayan, no? Kumikinang pa. Si Mayor sabay na mag-leasing dito sa mga unit, mga garbage truck. Yan, magandang hapon. Ito yung pag-leasing ngayong araw. Wednesday po tayo ngayon, 14 September. Salamat po tayo kasabay ng pag-monetize ng ating channel. Kasabay itong mapag-leasing dito sa unit. Yan si Mayor. Mga kababayan, ang dami, no? Dami, oh. Grabe, ganito pala sa Davao, no? Yan, mga bago. Lupit. Hindi nagre-renta yung Davao. Talagang bumili ng sarili nilang garbage truck, mga kababayan. Ayan, oh. Ganyan kadami. Mga
20 piraso ata tong garbage truck mga kababayan. Biniblessing ko yung mga garbage truck. Boss. Ayun yung mga driver. Ayan, ganyan kadami po mga kababayan. So ayan, hindi na po natin tatapusin dahil medyo mahaba pa po itong video. Basta ganyan po kadami yung mga garbage truck, no? Grabe, ganito pala sa Davao. Bagong-bago mga kababayan. Kaya nakakatawa, no? So ayan, mag-comment kayo mga kababayan. Anong masasabi nyo dito sa mga bagong garbage truck na gagamitin dito sa Davao City? Ay, sadali lang mga kababayan. Ay, 3 years ago pa pala to mga kababayan. 3 years ago pa pala itong video na ito. So, pero ngayon ko lang kasi nakita. So, pero good news pa rin, no? Kasi may ganito pala sa Davao City. Grabe, mga garbage truck na bagong-bago mga kababayan. So, mag-comment kayo mga kababayan sa mga nangyayari ngayong magaganda sa Davao City. Kahit na 3 years ago yan mga kababayan, makikita pa rin natin na yung porsigido, no, ng isang mayor na si Basti Duterte na mapaganda yung Davao City. Katulad nito, hindi nagre-renta pala yung Davao City, no, katulad nitong mga garbage collector. Kasi dito sa ibang lugar sa Metro Manila, may mga syudad na nagre-renta lang, na nagko-kolekta ng mga basura. So, good news dito sa Davao. Talagang may sarili silang garbage, no, na nagko-collect ng mga basura. So, yun lang po mga kababayan. Anong comment nyo dito? At doon sa nagpakalat ng fake news na si Luis Orbon, anong masasabi nyo mga kababayan? Na mukhang nagtatago na dahil hindi na mahanap sa social media. At di na rin mahanap yung mga page niya. Mukhang naka-take down na. Or baka inano niya, dinilit. So, yun mga kababayan. Mag-comment kayo, mag-like at mag-share sa ating video. Sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating YouTube channel. Maraming salamat po.